Okay, andito na tayo sa pinakamahalaga. This is our first Friday episode, Real Talk 101, episode 15, no? December 1st. So, dito naman tayo magkakaano ng Real Talk natin. And then, huwag niyong kalimutan, mag-subscribe din kayo sa YouTube ko. Tulungan niyo din ako doon na magkaroon ng maraming subscribers yung YouTube channel ko. Kasi, lahat-lahat naman ng revenues itutulong natin sa street children. At yun yung gagawin kong live doon the following year na siguro kasi susubukan ko talagang kakayanin ng powers ko. Okay? Dami ng schedule ko. Maraming salamat sa nagpa-ritual kahapon, sa nagpa-cleansing, sa nagpa-reading. Maraming salamat po. Overseas and domestic combined yun. Di pa kasama yung mga nagpahula at nagpagamot dito sa bahay, sa personal. Kasi, okay, first, ito lang pala, nag-iisa. Vision talagang eagle. Okay, ito yata yung laging nakakalimutan ng bawat tao. Eagle. And that is all about vision. It is time to look inward with an attentive eye. Allow your heart to guide you in opportunities you never dreamed were possible and will present themselves when you least expect it, and get ready for the greatness. Diba? Pwede nyo i-claim ito. No? Kasi greatness. And then you have to expect that everything will be there sa buhay nyo. Sa, maganda talaga. Real talk. Pero alam nyo, ito kasi, sinasabi sa unang sentence, maging attentive ikaw. Ibig sabihin, mapagmatsyag sa loob mo, sa sarili mo. Hayaan mo, pagbigyan mo ang puso mo na i-guide ikaw. So, isa ito sa doon sa mga tao na, tawag nito, yung nag-aalinlangan ka na sabihin yung nararamdaman mo doon sa taong tinitibok ng puso mo, 'di ba? Kasi minsan habang tumatagal na tinatago mo 'yon, kinikimkim mo, lalong palalim ng palalim yung sugat, lalong pahaba ng pahaba yung pagkamis mo sa tao, lalong nalulugmok ikaw sa depresyon, sa kalungkutan, sa kung ano-ano pang meron, 'di ba? Pero, kung hahayaan mo yung puso mo na mahalin yung tao na yan, kung hahayaan mo yung sarili mo na harapin yung tao na talagang laman ng puso't isipan mo, hindi mo malalaman na eto pala, ganito pala kaganda. No? Eto pala. Bigyan ko kayo ng example. Ulit. No? May isang lalaki nagtrabaho. Dinala sila ng boss niya sa ibang province. And then, pero yung lalaking yan kasal, may asawa, no? And then after that, hindi naman niya siguro sinadya na makita niya. Kasi nagkataon na yung main person doon sa province kung saan sila dinala ng boss niya is yung para bang magaan ang aura. May mga taong ganun na sa unang pagtingin mo talagang magaan, no? Kahit araw-araw mo siyang kasama, nakikita sa opisina. So nagkataon ganun. And then few months later, nagkaroon siya ng pagkakataon na yung taong yon maging close niya. Hanggang sa dumating sa punto na nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipahiwatig sa babae na may gusto siya, no? Gusto niya. Pero, hindi din niya hinilihim sa babae na may asawa at anak siya. So, to cut the story short, dahil sa pressure, no, at dahil sa drama ng asawa, etc., umuwi siya doon kung saan siya nakatira. And then, sinabi niya doon sa
babae, nababalik siya. Hindi na siya bumalik, no? Hindi na siya nakabalik. Dahil doon sa kanila, masyadong mahirap ang buhay na hindi na, siguro, mahirap talaga yung buhay. Ganun yun, ah. That's the real truth kasi client ko. Gusto niya, no? Sinasabi ng puso't isipan niya, yung naiwan niya sa province na yon, yun yung totoo niyang mahal. Doon siya nakaranas ng katahimikan, doon niya natikman na nire-respeto siya, pinapahalagahan siya. Yung parang walang limit at doon niya naranasan yung buhay na hindi siya sinisigawan, hindi siya sinusumbatan, hindi rin siya iniinsulto. In short, yung buhay niya is nasa peaceful side. Kabaliktaran nung buhay niya sa asawa niya, na yung asawa niya nagger, no? Tamad pa, batugan pa, tapos chismosa pa, ambisyosa pa, ay saksakan. O ngayon, yung nangyari, hanggang ngayon nililihim niya yung pag-ibig na yun. Kasi, ang daming sulsulero sa paligid. Pero alam mo, sinasabi dito, kung nasa ganyan kang sitwasyon, mapababae ka, lalaki ka, LGBT ka man, no? Sinasabi ni Universe ngayon, First Friday, ilabas mo yung totoong nilalaman ng puso mo dahil yan ang magbibigay sa'yo ng greatness sa buhay mo. Ibig sabihin, yung greatness na yon, kalayaan mo. Kalayaan mo, kasiyahan mo, that's the real talk. Kapayapaan mo. Kasi, wala namang kapayapaan kapag nagkaroon ka ng asawang nagger, mapababae or lalaki. Wala namang kapayapaan or katahimikan sa isang bahay na sa bawat sahod, sumbatan, no? Sa bawat bill, maghahanap ka kung kanino ka uutang. Ang pangit ng ganun. So, there is no security, there is no assurance, there is no stability sa mga ganun. So, that's the real talk right there. Ibig sabihin, si Tadhana ang nagsasabi, buksan mo ang puso mo, usisain mo ang puso mo. Kung sino ang totoong nilalaman niyan, yun ang puntahan mo, yun ang lapitan mo, para makamit mo at maano mo yung sarili mo. Kasi, nagsasayang ka ng panahon eh. Pinapaasa mo yung asawa mo, pero deep inside, alam mo, pinagtsatsagaan mo na lang. And that is wrong. Sabihin mo sa kanya, hindi ko na kaya. Pirmahan na lang tayo sa sustento ng mga bata, 'di ba? Ganyan. Sabihin mo ng masinsinan, wag yung away. Kasi, maiintindihan naman yun, masasaktan yun. Pero kung yung asawa mo is walang trabaho, tamad siya, batugan siya, ambisyoso siya, ay talagang hindi yun papayag na iiwanan. Kasi wala nang ibang magbibigay sa kanya ng pera. Wala nang magbabayad kung may utang siya. Kasi kalimitan, yung mahilig mangutang, yung wala pang trabaho. Yung mahilig mangutang at manghingi, yung wala pang ambag sa buhay mo. And that's the real talk right there. Hindi nila kasi alam kung gaano kahirap kitain ng pera. Hindi kasi nila alam kung gaano katagal magtiis sa ilalim ng init ng araw. Hindi rin nila alam na kahit nasa aircon ka, kailangan mo mag-duty kahit natrangkaso ikaw. Kasi iniisip mo pamilya mo. Yun na yun. That's the real talk right there. And then sa mga anak din, no? Huwag kayong sumbat ng sumbat sa mga magulang nyo kesyo wala sa tabi nyo. Kesyo hindi naka-attend ng graduation, birthday, etc. Kasi kung hindi rin sila mag-a-abroad, di rin sila lalabas sa ibang bansa or sa ibang lugar, sa ibang province, paano kayo? 'Di ba? So yung gagawin nyo dyan, kung gusto nyo makapiling magulang nyo, mag-ipon kayo, mag-sideline kayo, that's the real talk. Gumawa kayo ng mga sources of income, mapapassive man or active income, na pwede nyo sabihin sa magulang nyo, ma, pa, uwi na kayo dito, sapat na yung kinikita ko, magsama tayo. Kasi alam mo, yun lang naman eh. Kung gusto mo ng buong pamilya, magtulungan kayo. Pero kung ayaw mo mabuo pamilya mo, hala, magbilangan kayo kung sino may malaking ambag, and that's the real talk. Thank you.